Huwag mong ilagay ang iyong bibig sa anumang bahagi ng ari ng babae. Kailangan mong panoorin ang video na ito ngayon na. Hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon na. Dahil ang ginagawa mo ay maaaring nagdudulot ng malubhang impeksyon, mga hindi balanseng kondisyon na aabutin, ng buwan bang gamutin at ang babaeng mahal, mo ay maaaring tahimik na nagdurusa ng hindi alam kung bakit. At ang masahol pa, siya ay maaaring nahihiyang, sabihin sa iyo kung ikaw ay lalaki at nagsasagawa ng oral sex o kung ikaw ay babae at gustong maintindihan, ang nangyayari sa iyong katawan nasa tamang video ka. Ako si Dora Rose Padilla, espesyalista sa kalusugang pangkatawan at ngayon ay ipapaliwanag ko sawang lahat sa simpleng paraan. Ayos magpatuloy! Mag-subscribe sa channel at ilike ang video na ito ngayon para maintindihan ng sistema na kailangang maabot ng content na ito ang iba pang taong nangangailangan ng ganitong impormasyon at hindi mo palalampasin ang anumang video na literal na makakapagpabago ng iyong kalusugan. Magsimula tayo sa pinakabatayan dahil maraming lumalampas sa bahaging ito at ito mismo ang ugat ng problema. Ang ari ng babae ay isang buhay na organo. Mukhang halata ito pero hindi ito iniisip ng karamihan sa ganitong paraan. Ito ay may sariling ekosistema tulad ng isang kagubatan. Sa loob nito ay may mabubuting bakterya na tinatawag na lactobacillus at may mahalaga silang trabaho. Protektahan ang kapaligirang iyon mula sa masasamang bakterya, fungus at iba pang organismo na gustong magdiwang doon. Ang pH ng ari ng babae ay bahagyang maasim. Nasa pagitan ng 3.5 at 45 at ang antas ng asim na ito ang nagpapanatili ng balansi. Kapag nabalisa ang balanseng ito, magsisimula ang problema. At isa sa pinakakaraniwang paraan upang sirain ang balanseng ito ay eksakto sa pamamagitan ng walang ingat na oral sex. Yung ang bibig ng tao ay isang kaakit-akit na lugar. Ngunit sa pananaw ng mikrobiyolohiya nakakatakot din. Sa loob nito ay nabubuhay ang mahigit-pitang iba't ibang uri ng mikroorganismo. 7, may ilan na hindi nakakasama. May iba na hindi masyadong magiliw. At kapag idinikit mo ang iyong bibig sa bahagi ng ari ng babae, inililipat mo ang isang bahagi ng buong populasyon na iyon sa isang ganap na naiibang kapaligiran na may sariling alituntunin at hindi lahat ng bisita ay malugod na tinatanggap. Para itong buksan ang pinto ng iyong bahay para sa 700 taong hindi mo pa nakikita. Sa buong buhay mo at hayaan silang magpasang umupo kung saan nila gusto. Ang pinakakaraniwang problemang nakikita ko sa klinika na dumarating ang maraming pasyente na hindi alam kung saan nanggaling ay ang bacterial vaginosis. Ito ay kapag ang masasamang bakterya ay sumakop sa kapaligiran ng ari at ang mabubuting bakterya ay lubhang nabawasan. Ang mga sintomas ay malakas na amoy tulad ng isda, kulay, abo o puting discharge at hindi komportableng pakiramdam. At ang babae ay madalas na buwan ng nagpapagamot, gagaling, babalik muli ang impeksyon at walang nagtatanong sa kanya kung ano ang nangyari bago lumitaw ang mga sintomas. Kapag ako ang nagtanong, madalas ang sagot ay may kinalaman sa oral sex. Hindi ko sinasabi na ang oral sex ay laging sanhi ng vaginosis. Sinasabi ko na kung walang tamang pag-iingat, maaari itong maging salik na nakakasira ng maselang kapaligirang ito. Mayroon ding candidiasis na madalas tawagin ng marami na fungus. Ang Candida albicans ay nabubuhay na sa bibig ng maraming tao ng natural. Kapag nailipat ito sa ari ng babae ng mas marami kaysa normal, maaaring hindi makontrol ng depensa ng ari at lalabas ang matinding pangangati, puting discharge na parang cottage cheese at init o hapdi na hindi mapakali. Inililipat ng lalaki ang fungus nang wala siyang anumang sintomas. At ang babae ang dumaranas ng mga epekto ng hindi alam kung bakit. Ngunit pansinin, dahil darating na tayo sa bahaging pinakakapansin-pansin para sa marami, mahalaga ang kalinisan ng bibig at napakahalaga nito. Kung gagawa ka ng oral sex, ang kalagayan ng iyong bibig ay direktang nakakaapekto sa kalusugang pangkatawan ng iyong kapareha. Ang gingivitis iyong pamamaga ng gilagid na may pagdurugo, aktibong mga butas sa ngipin, infection sa ngipin, cold sore, na aktibo. Ang mga ganitong kondisyon ay lubhang nagpapataas ng panganib ng paglipat ng mga problematikong mikroorganismo. Siyat yung genital herpes ay maaaring idulot ng alinman sa type 1 or type 2 na virus. And ang type 1 ay eksaktong kapareho ng sanhi ng cold sore sa labi. Kaya kung meron kang maliit na palto sa labi at gumawa ka ng oral sex, maaari kang magpadala ng genital herpes sa iyong kapareha. Ito ay dokumentadong medikal na katotohanan.
Ngayon alam kong may nag-iisip na nandito ako para bawalan ng isang bagay. Hindi po ako ganun. Walang responsableng doktor na magsasabing huwag nang mag-oral sex habang buhay. Yung sinasawas ko sa iyo ay mga simpleng pag-iingat na lubhang nagbabago sa antas ng panganib at nakramihan mga daihan na kailan. Man nakatanggap ng ganitong impormasyon ng malinaw, ang unang pag-iingat ay kumpletong kalinisan ng bibig bago ang gawain. Pagsisipilyo, paggamit ng dental floss at alcohol-free na mouthwash. Dahil ang mouthwash na may alcohol ay nagpapatuyo ng mukosa at maaari pang lumala ang sitwasyon. Hindi kailangang maging komplikado. 2 minutong maingat na pagsisipilyo ay malaki na ang maitutulong. Ang pangalawang pag-iingat ay tungkol sa oras ng buwan. Sa panahon ng regla, nagbabago ang nagiging mas sensitibo, ang kapaligiran at tumataas ang panganib ng kawalan ng balanse. Hindi bawal sabihin ito. Ito ay pangunahing pisyolohiya. Sa panahong ito, tumataas ng malaki ang panganib ng oral sex at ang mga mag-asawang nagnanais na makipagtalik sa panahon ng regla ay dapat mag-ingat ng doble. Ang pangalong pag-iingat ay ang pag-uusap. Alam kong parang napakasimple para maging medical na payo, pero ito ang pinakabinalewala sa lahat. Kung ang iyong kapareha ay may paulit-ulit na simptomas ng impeksyon sa ari, kailangan niya ng suporta upang masabi niya ito sa iyo at kailangan mong maging handang makinig ng walang paghuhusga. Madalas umuulit ang cycle ng impeksyon dahil hindi kailanman naging tapat ang mag-asawa sa pag-uusap tungkol sa nangyayari. Ang naipang pinapatyo na pag-iingat ang Dettol ay mahalaga para sa mga babaeng nanonood ay huwag gumamit ng douche o pangbanlaw ng ari pagkatapos ng anumang sexual na gawain. Ang douche ay malaking pagkakamali. Ang ari ay naglilinis ng sarili nito. Hindi nito kailangan ng sabon. Hindi nito kailangan ng tubig na may suka. Hindi nito kailangan ng anumang ipinasok sa loob para linisin. Kapag ginawa mo iyan, tinatanggal mo ang mismong mabubuting bakterya na nagpoprotekta sa iyo para itong patayin ang security guard ng club para papasukin ang mga pasaway. Ang panglimang pag-iingat ay magpatingin sa doktor kapag lumitaw ang mga sintomas. Mukhang halata pero maraming babae ang naghihintay ng linggo, minsan buwan bago humingi ng tulong dahil nahihiya o iniisip na kusang mawawala. Hindi ito mawawala ng kusa. Ang bacterial vaginosis ay hindi kusang gumagaling. Ang paulit-ulit na candidiasis ay nangangailangan ng investigasyon. Ang herpes ay nangangailangan ng pagsubaybay. Kung mas maaga kang magpagamot, mas kaunting pagdurusa at komplikasyon. Gusto kong huminto dito upang direktang makipag-usap sa mga lalaki. Ikaw ay bahagi ng ekwasasyon ng kalusugang ito. Ang kalusugang pangkatawan ng iyong kapareha ay hindi lamang responsibilidad niya. Kapag inalagaan mo ang iyong bibig, kapag nag-aral ka tungkol sa kanyang katawan, kapag handa kang makipag-usap ng mga mahihirap na usapan, nagiging tunay kang kapareha. Hindi ito kahinaan. Ito ay kagulangan. At para sa mga babaeng nakaabot sa bahaging ito ng video, gusto kong malaman mong ang iyong mga simptomas ay may dahilan, may lunas at karapat-dapat ka sa medikal na atensyon ng walang kahihiyan. Kung ikaw ay tahimik na nagdurusa dahil sa paulit-ulit na impeksyon, magpatingin ka. Dalhin mo ang video na ito kung kinakailangan. Ipakita mo sa iyong kapareha. Kailangang magsimula ang usapan kahit saan. Ang katawan ng babae ay kamangha-mangha sa kakayahan nitong mag-balance at ipagtanggol ang sarili. Ngunit ay may limitasyon. At kapag ang mga limitasyong iyon ay paulit-ulit na nilabag ng walang nakakaalam kung bakit, ang pagdurusa ay nagiging hindi kailangan. Ang oral sex ay maaaring maging bahagi ng malusog, kasiyasya at ligtas na buhay sexual. Kailangan lamang itong samahan ng dekalidad na impormasyon, wastong kalinisan, tapat na komunikasyon at kung kinakailangan medikal na pagsubaybay. Hindi ito komplikado. Gawin lang ito ng tama. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin ang like ngayon dahil nakakatulong ito sa algorithm na maipakita ang content na ito sa mas maraming mag-asawang nangangailangan ng impormasyong ito at maaaring hindi kailanman nakatanggap nito mula sa isang doktor ng malinaw. Mag-subscribe sa channel para hindi mo palampasin ang mga susunod na video dahil marami pang mahalagang bagay na darating tungkol sa kalusugang pangkatawan na hindi bukas ang tinatalakay ng karamihan. At sabihin sa akin sa mga komento kung saang lungsod o bansa mo pinapanood ang video na ito dahil malaking kagalakan na makita ang mga tao mula sa buong mundo dito na naghahanap ng dekalidad na impormasyon. Kita-kita tayo sa susunod.